Papa, hindi ka po ba talaga pwedeng sumama sa akin sa Leyte? Kasal ko po yun pa. Parang ang pangit po kung kahit po isa sa inyo ni Mama wala po sa araw na yun. Justin anak, alam mo naman na may sakit ang mama mo. Hindi siya pwedeng bumiyahe ng malayo at mapapagod siya. Baka imbis na mag-enjoy tayo sa kasal nyo, bigla natin siyang isugod sa ospital. Di, pabantayan po natin si Mama kay Tita Maricel. Masyadong malaking abala yun sa Tita Maricel mo. Lalo na't 1 week ka sa Leyte. Saka, may anak din ang tita mo, hindi ba? Nakakahiya naman sa kanya. Basta ganito na lamang. Isama mo na lang dito sa bahay si Rachel pagkagaling niyo sa Leyte. Aba, ikakasal na lang kayo, hindi pa namin siya nakikilala ng mama mo. Sige po, sasabihin ko na lang po sa kanya. Tapos dito po kami sa bahay mag-i-stay na mas matagal bago ko po siya dalhin doon sa bahay na pinapagawa ko para sa aming dalawa. Sigurado po ako na masosurprise siya kasi hindi niya alam na nagpapagawa ko ng bahay namin. Aba, ang bilis naman talaga ng panahon, no? Dati naglalaro ka lamang sa labas. Ngayon, ikakasal ka na, Justin anak. Napangiti si Justin sa sinabing yun ng tatay niyang si Fredo. Sinabi na lang niya na kailangan pa niyang i-check ang mga dadali niya sa pagpunta sa Leyte para maputol na ang pag-uusap nila ng kanyang ama. Ayaw niya kasing maiyak dahil alam niya na doon yun hahantong kapag nagpatuloy ang pag-uusap nila. Nang lumabas si Fredo sa kwarto ni Justin, ay sinimulan lang tignan ni Justin ang laman ng kanyang maleta. Siniguro niya na meron siyang sapat na damit sa 1 linggong pananatili niya sa bahay ni na Rachel kasama ang pamilya nito. Habang abala si Justin sa kanyang ginagawa, ay bumalik naman si Fredo na may dalang buntot ng pagi. Napakunot naman ang noo niya nang makita ang bagay na yon. Teka pa, ano yan? Buntot ng pagi anak. Alam ko po na buntot ng pagi yan pa. Pero bakit may dala po kayong ganyan? Dalhin mo to sa pagpunta mo sa Leyte anak. Pa, hindi ko po kailangan yan. Ano naman pong gagawin ko sa buntot ng pagi? Anak, hindi mo alam ang lugar na pupuntahan mo. Dayo ka sa lugar na yon at mas mabuti ng sigurado. Paboritong biktimahin ng mga aswang ang mga dayo na kagaya mo. Sige na anak, isama mo na ito sa bagahe mo. Papa naman Baka pagtawanan pa ako nila Rachel kapag nakita nila yan Anak, mabisang panlaban to sa mga aswang baka hindi mo nalalaman. Noon pa man, ito na ang gamit naming mga manunugi sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pa, moderno na po ang panahon ngayon. Wala na mga aswang. Saka, napakaganda po ng Leyte pa at hindi yun isang lugar na dapat katakutan. Alam ko anak, at hindi ko sinasabi na maraming aswang sa Leyte. Kahit saan lugar ay may aswang anak. Nasasabi mo lang na wala na sila dahil mas magaling na silang magtago ngayon at magpanggap. Kahit saang lugar ka pa pumunta anak, ipapadala ko pa rin sa ito. Napabuntong hininga si Justin. Tumayo siya at inakbayan ang kanyang ama. Pa, huwag po kayong mag-alala sa akin. Kasama ko pong family ni Rachel. Safe po ko doon. Itago niyo na lang po yan ulit, okay? Mukhang hindi talaga kita mapipilit na dalhin ito. Pero mangako ka sa akin anak, naligtas kang makakauwi dito sa atin. Promise po. Palagi po ako mag-a-update sa inyo. Ngumiti si Justin at kahit paano ay nakita niya na naging kampante ang kanyang ama. Nang muling lumabas ng kwarto si Fredo, ay bumalik na siya sa kanyang ginagawa. Napailing sabay ngiti si Justin nang maalala niya ang mga kwento ng tatay niya noong bata pa siya. Dati kasi ay isang kilalang manunugis ng aswang ang tatay niya. Bumuo pa nga ito ng isang maliit na grupo ng mga manunugis. Sama-samang umiikot ang mga ito sa iba't ibang parte ng Pilipinas upang manugis ng mga aswang, lalo na sa mga liblib na lugar. Ngunit nagbago ang lahat nang ipanganak na si Justin. Doon na nagplano ang tatay niya na huminto sa pagiging manunugis. 5 years old si Justin nang tuluyang iwanan ni Fredo ang pagiging manunugis
at nagsimula sila ng panibagong buhay sa Maynila. Nagtayo ng maliit na negosyo ang mga magulang niya na mabilis na napalago ng mga ito. Yun ang nagbigay sa kanila ng komportable at maginhawang buhay. Habang inaayos ni Justin ang mga gamit niya para sa biyahe papunta sa Leyte, ay biglang pumasok sa isip niya si Rachel. Excited na siyang makasama si Rachel hanggang sa kanyang pagtanda. Ngunit sa kabila ng excitement, may lungkot din siyang naramdaman dahil hindi masasaksiyan ng mga magulang niya ang isa sa mga espesyal na araw sa buhay niya. Pero naiintindihan naman niya ang sitwasyon ng kanyang nanay at tatay, kaya hindi makakasama ang dalawa sa kanya sa Leyte. 2:00 ng madaling araw nang nagising si Justin sa tunog ng alarm ng kanyang cellphone. Agad niyang inabot ang cellphone sa lamesa sa tabi ng kanyang higaan at pinatay ang alarm nun. Bumangon siya at dumiretso sa banyo para maligo. Pagkatapos maligo, nagbihis siya ng komportabling polo at maong. Tinernohan niya yon ng puting rubber shoes. Lumabas si Justin ng kwarto na dala ang kanyang maleta. Pagdating sa sala ay nakita niya si Fredo na nakaupo sa sofa. O ano anak, ihatid pa ba kita sa airport? Wag na po pa, ipapark ko na lang po yung kotse sa pay parking doon. Ay, oo nga pala, magpapaalam lang po ako kay mama. Tulog pa ang mama mo anak. Okay lang po pa, gusto ko lang po siya makita bago po ako umalis. Iniwan ni Justin ang maleta sa gilid ng pintuan at naglakad papunta sa kwarto ng mga magulang niya. Maingat niyang binuksan ang pinto at sumilip sa loob. Nakita niya ang nanay niyang mahimbing na natutulog. Lumapit siya rito at hinalikan ito sa noo. Saglit niyang tinignan ang muka ng kanyang ina bago lumabas ng kwarto. Pagbalik niya sa sala, hinawakan siya ni Fredo sa balikat. Mag-iingat ka sa biyahe anak. Salamat po pa, huwag po kayong mag-alala. Pagdating ko po dun sa Leyte, magme-message po agad ako sa inyo. Kinuha niya ang kanyang maleta at lumabas na ng kanilang bahay habang nilalagay ang maleta sa likod ng kotse. Muli siyang sumulyap sa bahay nila at nakita niya ang amang si Fredo na nakatayo sa may pintuan. Kumaway siya rito bago siya sumakay ng kotse. Pagpasok ni Justin sa kotse ay agad niya yung pinaandar. Habang tinatahak niya ang madilim na kalsada papunta sa airport, ay mas lalo niyang nadama ang excitement sa nalalapit na pag-iisang dibdib nila ni Rachel. Bukod doon, ay excited na rin siyang makilala ang buong pamilya ni Rachel na hindi pa niya nakikita ng personal. Paglapag ng eroplanong sinasakyan ni Justin sa Tacloban City Airport, ay mas naramdaman niya ang kaba dahil alam niya na ilang oras na lang ay makikilala na niya ang pamilya ng babaeng pakakasalan niya. Sumalubong sa kanya ang liwanag ng umaga at ang mainit na simoy ng hangin. Paglabas niya sa terminal, ay agad niyang nakita si Rachel na nakatayo malapit sa exit. Nakangiti ito at kumakaway sa kanya. Agad na nilapitan ni Justin si Rachel at walang pag-aalinlangan na niyakap niya ito ng mahigpit. Parang nawala ang lahat ng pagod niya sa mahabang biyahe ng sandali na yon. Kumusta ang biyahe mo? Okay naman. Nakakapagod pero eto, nawala na ang pagod ko nung makita kita. Kahit kailan talaga, bolero ka, Justin. Nagsasabi lang ako ng totoo. Oo nga pala. Pasensya ka na. Hindi ko talaga napilit sina mama at papa na sumama eh. Ganun ba? Okay lang, naiintindihan ko. Na-explain mo naman na sa akin yung reason, di ba? Tumango si Justin, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting lungkot. Matapos yun, ay sumakay sila ng taxi papunta sa bus station sa Santa Fe. Habang binabaybay nila ang kalsada, tahimik na nagmasid si Justin sa tanawin na kanilang nadaraanan. Maya-maya pa ay nilingon niya si Rachel sa tabi niya. Rachel, kinakabahan ako. Bakit ka naman kakabahan? Ewan ko, parang natatakot ako na baka hindi ako magustuhan ng pamilya mo.
Bahagyang natawa si Rachel sa sinabi ni Justin. Ano naman ang hindi nila magugustuhan sa'yo? Mabait ka, magalang, at ikaw ang mahal ko. Pero kahit ano pa ang sabihin nila, Justin, tuloy pa rin ang kasal natin. Wala na silang magagawa. Hindi na nakapagsalita si Justin, ngunit ang sinabi ng nobya niya ay sapat na para alisin ang anumang pag-aalinlangan sa kanyang isip. Hinawakan niya ang kamay ni Rachel at saka siya ngumiti rito. Pagdating nila sa bus station sa Santa Fe, agad silang sumakay ng bus na magdadala sa kanila papunta sa baryo ni Rachel sa Leyte. Mahigit 2 oras ang biyahe. Sa kabila ng kaba na meron si Justin, mas nangibabaw sa kanya ang pananabik niya na masimulan ang buhay na kasama ang kanyang pinakamamahal na si Rachel. Pagbaba ni Justin sa bus ay isang sedan ang sumundo sa kanila. Ang driver na nakauniforme ay pinagbuksan sila ng pinto sa backseat at ito na rin ang naglagay ng maleta ni Justin sa likod ng sasakyan. Habang nasa biyahe, napansin ni Justin na paunti ng paunti ang bahay na nakikita niya. Unti-unting napalitan ng mga puno at talahiban ang tanawin. At habang papalapit sila sa kanilang destinasyon, ay tuluyan ng walang nakitang mga bahay si Justin. Wala bang ibang bahay dito? Wala. Sa amin lang talaga ang buong lugar na ito. Pagdating sa bahay ni Rachel, ay sandaling huminto ang sasakyan sa isang malaki at mataas na gate na bakal. 2 kasambahay ang nagbukas nun at saka pumasok ang sasakyan. Ang daanan ay napapalibutan ng mga punong kahoy at malalagong halaman. Sa dulo ng driveway, tumambad sa kanila ang bahay ni Rachel. 3 palapag ang bahay at parang mansyon sa laki. Meron yung malalaking bintana at terrace. Sa harap ay may isang malaking fountain. Bumaba na sina Justin at Rachel sa sasakyan. Hindi napigilan ni Justin ang igala ang paningin sa paligid ng may kasamang pagkamangha. Wow! Hindi ko akalain na ganito pala kayo kayaman. Hindi naman. Sakto lang. Ang laki ng bahay niyo, Rachel. Parang hotel. Puro kakalokohan. Tara na, pumasok na tayo. Pagkapasok nila, mas lalo pang namangha si Justin. Ang marmol na sahig ay kumikinang sa liwanag ng chandelier. Ang pader ay napapalamutian ng magagarang paintings. Sa kaliwa ay may mahabang sopa na tila hindi pa nagagamit. Isang napakalaking painting ang tumawag sa pansin ni Justin. Lumapit si Justin sa painting. Ang babae na nasa painting ay kamukhang-kamukha ni Rachel na para bang yun ang mas nakakatandang bersyon ng kanyang nobya. Siya ba ang nanay mo? Oo, pero patay na siya. Ang ganda niya. Pasensya ka na. Hindi ko alam na wala na pala siya. Okay lang. 1 taon pa lang ako nang mawala siya. Halika na, nasa likod ang pamilya ko. Excited na silang makilala ka. Hinilan ni Rachel si Justin papunta sa likod ng bahay kung saan naroon ang pool area. Habang naglalakad, hindi na iwasan ni Justin na muling tignan ang painting na para bang may kakaibang pakiramdam yung iniwan sa kanya. Pagdating sa likod ng bahay, natigilan si Justin sa kanyang nakita. Isang napakalaking oval shape na pool ang bumungad sa kanya. Habang hawak ni Rachel ang kamay ni Justin, ay nagtungo sila sa gazebo. May isang matangkad na lalaki na sa tansya ni Justin ay nasa mid-50s at isang matandang lalaki at babae na parehas na nasa wheelchair. Papa, si Justin po. Justin, siya ang tatay ko. Si Ramon. Ikaw pala si Justin. Sa wakas, nagkakilala rin tayo. Papa, si Justin po. Justin, siya ang tatay ko. Si Ramon. Magandang umaga po, sir. Sir, tawagin mo na lamang akong tito. At pagkatapos ng kasal niyo ng anak ko, pwede mo na akong tawagin Papa. Napangiti si Justin sa mainit na pagtanggap ni Ramon.
Justin, sila naman ang lolo at lola ko. Si Lolo Arman at Lola Felicia. Magandang umaga po sa inyo. Tumingin si Justin kay Rachel na parang nagtatanong kung bakit walang tugon ang mga yon. Wala ring ekspresyon ang muka ng dalawa. Nakatingin lang sa malayo ang lolo't lola ni Rachel. Hindi na nakakapagsalita sina lolo at lola. Masyado na kasi silang matatanda. Pero naiintindihan at naririnig nila tayo. Tumango si Justin at muling ngumiti sa mga matatanda bilang paggalang. Papa, nasan po si Kuya Robin? Nasa gubat, nangangaso. Baka mamaya na makabalik. Mga gabi na siguro. Ano po, nangangaso? May malapit po bang gubat dito? Oo, malapit lang. Habi ng panganay ko na si Robin ang mga aso doon. Maya-maya ay makikilala mo rin siya. Rachel, dalhin mo na si Justin sa magiging kwarto niya. At siguraduhin mong makakapagpahinga siya ng maayos. Alam ko na napakahaba na naging biyahe niya. Sige po, Papa. Halika na, Justin. Muling hinawakan ni Rachel ang kamay ni Justin. Nagpaalam muna si Justin kina Ramon bago siya tuluyang sumama kay Rachel papasok sa bahay. Nang muli silang pumasok sa bahay, ay tila may naramdaman si Justin na mga matang nakatingin sa kanya. Ipinagkibit balikat niya na lamang yon at inisip niya na baka kaya ganoon ang pakiramdam niya ay dahil bago siya sa bahay na yon. Umakyat sina Justin sa ikatlong palapag ng napakalaking bahay ni na Rachel. Huminto sila sa isang pinto na nasa dulo ng pasilyo. Binuksan yun ni Rachel at pagpasok nila ay agad na namangha si Justin sa kanyang nakita. Napakalaki ng kwarto. May king-size bed sa gitna na may malinis at puting bedsheet. Sa gilid naman ng kwarto ay may malaking bintana na tanaw ang malawak na lupain sa labas. May isang flat screen TV sa harap ng kama, isang eleganting couch sa isang sulok, at isang maliit na bookshelf na puno ng mga libro. Meron ka palang sariling CR dito para hindi mo na kailangan bumaba sa gabi o madaling araw. Wow, grabe! Parang kwarto to sa isang 5-star hotel ah. Lumapit si Justin sa kama at umupo sa gilid nun. Naramdaman niya ang lambot ng kutsyon. Si Rachel naman ay nanatiling nakatayo sa harapan niya habang nakatingin sa kanya at nakangiti. Sa tingin mo, Rachel, anong first impression ng papa mo sa akin? Alam kong nagustuhan ka niya. Paano mo naman nasabi? Simple lang. Kapag hindi niya gusto ang isang tao, malamig ang pakikitungo niya. Pero kanina, ang init ng pagtanggap niya sa'yo. Sa bagay, naramdaman ko nga na parang ang gaan ng loob niya sa akin eh. Huwag kang mag-alala. Alam kong magiging okay kayo ng papa ko. Ngumiti si Justin at tinapik ang espasyo sa tabi niya. Pinaupo niya si Rachel sa tabi niya at agad naman itong sumunod. Kinuha niya ang isang kamay ni Rachel at masuyuyong hinalikan. Alam mo, namiss kita. Halos isang buwan din pala tayong hindi nagkita. Hindi na hinintay ni Justin na makapagsalita si Rachel at hinalikan niya ito sa labi. Madiin ang halik na yon at puno ng pananabik. Nang gumapang ang kamay ni Justin sa dibdib ng kanyang nobya, ay agad yung pinigilan ni Rachel. Huminto si Justin sa paghalik at may pagtatakang tumingin kay Rachel. Justin, pagkatapos na ng kasal. Hindi ba pwedeng unahin na natin to? Hindi na ako makapaghintay na maging akin ka ng tuluyan eh. Gigil na ako sa'yo. Isang araw na lang naman eh. Konting tiis na lang. Tumayo si Rachel, inayos ang buhok at ngumiti kay Justin. Magpahinga ka na. Magkita tayo mamaya sa hapunan. Naglakad na si Rachel palabas ng kwarto. Matapos nitong maisara ang pinto, ay humiga si Justin sa malaki at malambot na kama. Napatingin siya sa kisame at pumikit. Isang araw na lang at mapapangasawa na niya si Rachel. Napangiti siya habang dama ang excitement para sa araw na yon. Madilim na ang buong kwarto nang magising si Justin mula sa mahimbing na pagkakatulog. Agad siyang bumangon at dumiretso sa banyo upang maghilamos.
Pagkatapos ay nagpalit siya ng komportabling damit. Isang simpleng polo shirt at shorts ang sinuot niya bago bumaba mula sa ikatlong palapag. Habang pababa ng hagdan ay naaamoy niya ang mabangong halimuyak ng pagkain. Pagdating niya sa dining area, nakita niya ang isang malaki at eleganting dining table. Naroon na si Mang Ramon at nakaupo. Si Rachel naman ay tumutulong sa mga kasambahay sa pag-aayos ng mga pinggan at pagkain. Nang makita siya ng kanyang nobya ay ngumiti ito ng matamis sa kanya. Oh, tamang-tama ang gising mo, Justin. Kakain na tayo. Halika na, maupo ka na. Gumanti naman ng ngiti si Justin at naupo. Nalula siya sa dami ng pagkain na nasa kanyang harapan. Merong roast turkey, lamb chops na may rosemary, isang malaking tray ng creamy truffle pasta, grilled salmon na may lemon butter sauce, garlic butter shrimp at iba't iba pang uri ng salad. Sa gitna ng mesa ay may cheesecake, chocolate mousse at fruit tart para sa dessert. Ang bawat putahe ay mukhang inihanda ng isang profesional na chef. Wow! Grabe talaga! Ganito ba talaga ang dinner niyo dito? Ang dami namang pagkain at mukhang masasarap lahat. Hindi naman. Naghanda lang talaga kami kasi unang dinner mo dito. Siyempre, special ka eh. Grabe, hindi na sana kayo nag-abala. Nakakahiya tuloy. Ngumiti lang si Rachel at umupo sa tabi ni Justin. Rachel, iha. Nasaan na Kuya Robin mo? Bago pa makasagot si Rachel, ay pumasok ang isang lalaki. Matangkad ito at may matikas na tindig. Seryoso ang mukha nito. Nakasuot ito ng itim na polo shirt na fit sa malapad na dibdib nito. At ang mga mata nito ay matalim at tila sinusuri ang lahat sa paligid. Umupo ang lalaki sa tapat ni Justin at doon napansin ni Justin ang tingin nito. Mabigat at malamig na parang tumatagos sa kanyang kaluluwa. Bigla siyang nakaramdam ng kaba kahit walang sinasabi ang lalaki. Kuya, si Justin nga pala, fiancé ko. Justin, siya ang Kuya Robin ko. Si Robin ay tumingin kay Justin ngunit hindi nagsalita. Tumangulang ito ng bahagya. Makalipas ang ilang sandali ay nagsimula na silang maghapunan. Habang kumakain, sinubukan ni Justin na mag-enjoy sa masasarap na putahe na nasa kanyang harapan. Ngunit hindi niya maiwasang mapansin si Robin. Paminsan-minsan, nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya at ang mga tingin nito ay matalim. Bagamat tila malamig ang pakikitungo ni Robin sa kanya, ay sinikap ni Justin na umaktong normal at makisali sa usapan ni Rachel at Ramon tungkol sa nalalapit nilang pagpapakasal ng kanyang nobya. Pagkatapos ng hapunan, naglakad si Justin papunta sa pool area. Tahimik ang paligid. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan niya. Inilabas niya mula sa bulsa ng shorts niya ang isang kaha ng sigarilyo at kumuha roon ng isang stick. Sinindihan niya yon gamit ang lighter at marahang humithit. Naramdaman niya ang pagkalma ng kanyang dibdib matapos ang ilang beses na pagbuga niya ng usok. Maya-maya pa, naramdaman niya na may palapit sa kanya. Paglingon niya ay nakita niya si Rachel na papalapit. Nang malapitan siya nito, ay mabilis nitong kinuha ang sigarilyo mula sa kamay ni Justin at itinapon yun sa simento. Hindi ba sinabi ko na sa iyong tumigil ka na sa paninigarilyo? Rachel, sinusunod naman kita eh. Pero paunti-unti, hindi naman talaga madaling tumigil kaagad eh. Alam ko, pero ang sabi mo sa akin nun, tumigil ka na sa paninigarilyo. May problema ba, Justin? Alam ko na kapag naninigarilyo ka, ay may iniisip ka o kaya kinakabahan ka. Napansin ko lang kasi kanina, parang hindi ako gusto ng kuya mo. Sandaling natahimik si Rachel, saka ngumiti ng bahagya. Si Kuya Robin? Ganun talaga yun. Tahimik lang talaga siya at hindi sanay makihalubilo sa ibang tao. Hindi eh. Iba talaga yung tingin niya sa akin kanina. Parang galit siya sa akin. Kahit ngayon lang kami nagkita.
Huwag mo nang isipin yon. At kung sakali man na hindi ka niya gusto para sa akin, wala akong pakialam. Matutuloy pa rin ang kasal natin, kahit buong angkan ko pa ang ayaw sa'yo. Napangiti si Justin at napailing. Kinabig niya si Rachel at mabilis itong hinalikan sa labi. Ang swerte ko talaga sa'yo, Rachel. Kaya mahal na mahal kita eh. Mahal na mahal din kita, Justin. Sige na, bumalik na tayo sa loob. Mauna ka na. Susunod ako sa'yo maya-maya. Magpapahangin lang muna ako rito. Ngumiti si Rachel at bumalik na ito sa loob ng bahay, habang si Justin naman ay nanatiling nakatayo roon. Inisip niya ang sinabi ni Rachel at kahit paano ay nabawasan ang gumugulo sa isip niya. Sinabi niya sa kanyang sarili na hanggat tanggap siya ni Rachel ay wala siyang dapat pang isipin sa kung gusto siya o hindi ng ibang miyembro ng pamilya nito. 2:00 na ng madaling araw, ngunit gising na gising pa rin si Justin. Kahit na anong posisyon ang gawin niya, ay hindi siya nakaramdam ng antok. Hindi niya alam kung dahil sa napahaba ba ang tulog niya kanina o dahil naninibago siya sa lugar na kinaroroonan niya. Huminga siya ng malalim at bumangon. Nakaramdam siya ng uhaw, kaya naisipan niyang bumaba sa kusina upang uminom ng tubig. Tahimik niyang binuksan ang pinto ng kanyang kwarto at naglakad pababa. Nang nasa 2nd palapag na siya, ay bigla siyang natigilan. Mula sa sala sa ibaba, ay narinig niya ang pamilyar na boses ni na Rachel, Robin at Mang Ramon. Nag-uusap ang mga yon, ngunit ang tono ni Robin ay galit na galit. Ayoko na maghintay ng ilang araw. Gawin na natin to ngayon. Robin, hindi tayo pwede magkamali. Kailangan nating maging matyaga. Kapag nagpadalos-dalos tayo, baka tayo ang mapahamak. Tama si Papa. Kapag hinintay natin ang tamang oras, mas mai-enjoy natin ang lahat. Mas magiging satisfying yun, Kuya. Napakunot ng noo si Justin. Nagtaka siya kung tungkol saan ang pinag-uusapan ng tatlo. Kahit hindi niya alam kung ano ang sinasabi ng tatlo, ay may kaba siyang naramdaman. Mabilis na yumuko si Justin nang makita niya na palingon si Robin sa kinaroroonan niya, na para bang naramdaman nito ang kanyang presensya. Mas lalo siyang kinabahan. Marahan siyang umatras at bumalik sa hagdan, papunta sa 3rd palapag ng bahay. Nang makabalik na si Justin sa kanyang silid, ay agad niyang sinarado ang pinto at sumandal doon. Alam niya na wala naman siyang ginawang masama, pero hindi niya alam kung bakit natakot siya na malaman ni na Rachel na narinig niya ang usapan ng mga ito tungkol sa isang bagay na wala naman siyang ideya kung ano. Humiga siya muli sa kama, ngunit hindi pa rin siya mapakali. Ang kuryosidad at kaba ay patuloy na bumabagabag sa kanya habang iniisip niya kung tungkol ba saan ang pinag-uusapan ni na Rachel sa sala. Dumating na ang araw na pinakahihintay ni na Justin at Rachel. At yun nga ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib. Mula sa 4th palapag ng bahay ay tanaw ni Justin ang harapan ng mansyon na ngayon ay mala fairy tale sa ganda ang dekorasyon. Napapalibutan ng mga garland ng sariwang bulaklak ang buong mansyon. Sa gitna naman ng malawak na lupa sa harapan ay naroon ang altar na dinisenyuhan ng mga puting rosas. Maya-maya pa ay bumaba na si Justin at agad na nagsimula ang seremonyas ng kasal. Si Justin ay nakasuot ng itim na tuxedo, habang si Rachel naman ay mas lumitaw ang kagandahan sa wedding gown na suot nito na may mahabang laylayan at burda ng mga maliliit na perlas. Ang seremonyas ay maayos na tapos at nagsimula ng kumain ang mga bisita. May 3 mahahabang mesa na puno ng masasarap na pagkain. Sa unahan ng lahat ay nakaupo sina Justin at Rachel. Habang iniikot ni Justin ang tingin sa mga bisita, ay may napansin siyang kakaiba. Ilang bisita ang tila nakatingin sa kanya ng matagal na para bang sinusuri siya. May ibang nagbubulungan pa at parang naging sentro siya ng atensyon. Hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili
na sabihin yon kay Rachel. Rachel, napansin mo ba? Parang ang dami nakatingin sa akin. Saka yung tingin nila sa akin, parang iba eh. Huwag mo nang pansinin. Ganyan lang talaga sila kapag may bagong mukha sa pamilya. Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Dapat maging masaya ka lang kasi kasal na tayo. Ngumiti si Justin, ngunit hindi niya pa rin naiwasang hindi mag-isip. Ganun pa man, alam niya na wala siyang dapat pang ikabahala dahil kasal na sila ni Rachel at mag-asawa na silang dalawa. Ngunit habang tumatagal si Justin na nakaupo sa tabi ni Rachel, ay hindi niya naiwasan na tahimik na obserbahan ang mga bisitang patuloy pa rin nagbibigay ng kakaibang tingin sa kanya. Hindi niya magawang maging komportable kahit anong gawin niya. Justin, magbabanyo lang ako. Saglit lang ako. Gusto mo bang samahan pa kita? Hindi na, kaya ko na. Dito ka na lang. Tumayo si Rachel at naglakad papunta sa loob ng bahay. Sinundan ni Justin ng tingin ang kanyang asawa. Maya-maya pa ay inilabas niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Binuksan niya ang kamera at patagong kinunan ng litrato sina Ramon at Robin na abala sa pagkain at tila seryosong nag-uusap sa lamesang hindi kalayuan sa kanya. Agad niyang sinend ang litrato sa kanyang ama at mabilis na nag-type ng mensahe. Sinabi niya sa tatay niya na yun ang tatay at kuya ni Rachel. Pagkasend ng mensahe ay agad niyang ibinalik ang cellphone sa kanyang bulsa. Ilang sandali pa, bumalik na si Rachel na may malaking ngiti sa labi. Ayos ka lang ba rito? Parang tahimik ka masyado. Sino naman kasi ang kakausapin ko dito? Sa bagay, hayaan mo, mamaya ipapakilala kita sa mga kaibigan at kamag-anak namin. Ngumiti si Justin. Naupo na si Rachel sa tabi niya. Nagpatuloy ang araw na yon na pilit nilalabanan ni Justin ang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Habang abala ang lahat sa kasiyahan, nagdesisyon siyang isantabi muna ang nararamdaman at ituon ang sarili kay Rachel at sa kanilang espesyal na araw. Kinagabihan, masayang naglakad sina Justin at Rachel papunta sa kwarto ni Rachel. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Dama ni Justin ang labis na pananabik. Sa wakas ay dumating na ang gabi na pinakahihintay niya. Ang gabi kung kailan maaangkin na niya si Rachel. Pagkapasok nila sa kwarto ay agad na isinara ni Justin ang pinto. Lumapit siya kay Rachel. Hinawakan niya ang kamay nito at tumingin ng diretso sa mga mata nito. Hindi mo alam kung gaano ko katagal tong hinintay, Rachel. Ako rin, Justin. Pero Pero ano? uminom muna tayo ng wine para mas maging espesyal ang gabing ito. Bahagyang napangiti si Justin, bagamat naroon ang maliit na pagkadismaya sa kanyang isip. Naglakad si Rachel papunta sa mesa sa gilid ng kwarto. Naroon ang isang bote ng mamahaling wine na halatang inihanda para sa gabi nilang yon. Katabi noon ang 2 wine glass. Maingat na binuksan ni Rachel ang bote at nagsali ng wine sa mga baso. Pagkatapos ay iniabot nito ang isa kay Justin. Para sa maraming taon na pagsasama natin, Justin. At para sa maraming anak na bubuuin nating 2. Sabay nilang itinaas ang kanilang mga baso at nag-toast. Matapos yun, dahan-dahan nilang ininom ang kanilang wine habang hindi inaalis ang tingin sa isa't isa. Pagkatapos nilang ubusin ang laman ng kanilang baso, muling nilapag ni Rachel ang baso sa mesa. Si Justin naman ay lumapit dito at hinawakan ito sa bewang. Marahan niya itong kinabig palapit sa kanya. Hinalikan niya si Rachel sa labi. Isang banayad ngunit puno ng pananabik na halik. Ihihiga na sana ni Justin si Rachel sa kama, ngunit bigla siyang nakaramdam ng kakaibang pagkahilo. Umikot ang buong paligid at unti-unti niyang naramdaman na tila nawalan siya ng kontrol sa sarili niyang katawan. Justin, okay ka lang ba? Rachel, parang... Sinubukan ni Justin na magsalita, ngunit tila naging mabigat ang kanyang dila.
Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, ay bumagsak na siya sa malamig na sahig ng kwarto. Hindi niya na nalaman ang mga sumunod na nangyari dahil nawalan na siya ng malay. Kinaumagahan, nang magising si Justin, ay agad niyang naramdaman ang pananakit ng kanyang ulo. Pakiramdam niya ay binibiyak yun sa gitna. Bahagya niyang minasay ang kanyang sentido habang sinusubukang alalahanin ang nangyari kagabi. Paglingon niya sa kanyang kaliwa ay nakita niya si Rachel na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Tumingin si Justin sa ilalim ng kumot at nanlaki ang mga mata niya nang makita niya na wala siyang saplot sa katawan. Biglang gumalaw si Rachel at nang magising ito ay isang matamis na ngiti ang pinakawalan nito. Good morning! Rachel, ano nangyari kagabi? Ang huli ko kasing naalala ay bigla akong nahilo at pagkatapos, wala na akong matandaan. Tumawa ng mahina si Rachel at umupo sa kama. Hinatak nito ang kumot para takpan ang sarili. Well, may nangyari sa ating dalawa kagabi. And let me just say, you were impressive, Justin. Ha? Teka, paano nangyari yun? Hindi ko naman natatandaan. Gino-joke mo lang yata ako eh. Gusto mo bang ikwento ko pa ng detalyado sa'yo kung ano ang mga ginawa mo sa akin? Namula si Justin at mabilis na umiling. Sige na, huwag na. Hindi na kailangan. Tumawa ulit si Rachel. Tumayo na ito sa kama at kinuha nito ang robe na nakasabit sa gilid ng aparador. Isinuot nito yon at tumingin kay Justin. Sige na, bumangon ka na. Malapit na ang oras ng breakfast. May sasabihin pa sana si Justin pero hindi niya na nasabi dahil naglakad na si Rachel papunta sa banyo. Naiwan si Justin sa kama na nakatulala at patuloy na naguguluhan. Pilit niyang binalikan ang mga nangyari kagabi, ngunit wala talaga siyang maalala. Napahawak siya sa noo at napabuntong hininga. Inalis na lang niya ang isipin na yon at pinaniwalaan na lang niya ang sinabi sa kanya ng kanyang asawang si Rachel. Makalipas ang ilang sandali, ay bumaba na sina Justin at Rachel upang magtungo sa dining area. Pagdating nila roon, ay nakaupo na sina Ramon at Robin. Nasa dulo ng lamesa si Ramon habang abala sa pagbabasa ng dyaryo, samantalang si Robin naman ay tahimik na nakaupo. Agad nang ngumiti si Mang Ramon nang makita ang bagong kasal. Good morning! Ayos! Mukhang maganda ang gising nyo. Ang saya ko pa rin hanggang ngayon. Napakaganda ng kasal nyo kahapon. Kaya nga po, Papa. Salamat po kasi halos ikaw nang nag-asikaso ng lahat. Wala yon, anak. Hindi naman ako papayag na hindi ka maging masaya sa araw ng kasal mo. O sige na, maupo na kayo ni Justin para makakain na tayo. Nang umupo na si Justin, ay hindi niya naiwasan na tignan si Robin. Nagtama ang mata nila at matalim pa rin ang tingin nito sa kanya. Hindi niya kinaya ang titig ni Robin, kaya siya na ang unang nag-iwas ng tingin dito. Alam mo, Justin, sa tingin ko, maganda kung ipapasyal ka ni Rachel dito sa lugar namin. 1 week lang naman ang bakasyon mo, kaya dapat masulit mo yon. Maraming magagandang tanawin dito na siguradong magugustuhan mo. Sige po. Mukhang masaya nga po yun. Don't worry, Justin. Kasi ako ang bahala sa'yo. Gusto ko makita mo ang lahat ng magagandang spot dito sa amin. Habang nag-uusap sila, biglang naramdaman ni Justin ang malamig na tingin ni Robin na tila sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Umiwas na lang siya ng tingin sa kapatid ng kanyang asawa. Pagkatapos ng agahan, ay kinuha ni Rachel ang isa sa mga motor na nakaparada sa gilid ng bahay. Inabot nito ang isang helmet kay Justin. Rachel, hindi ako marunong magmotor. Kotse lang ang kaya kong imaneho. Alam ko, ako na ang magmamaneho. Marunong ako, saka sanay ako sa mga daan dito. Sigurado ka ba? Oo naman. Wala ka bang tiwala sa akin? Grabe. Kahit pala mag-asawa na tayo, ang dami ko pa rin palang hindi alam sa'yo.
Marami talaga at malalaman mo ang lahat ng dapat mong malaman habang nandito ka sa bahay namin. Gaya ng ano? Basta, malalaman mo na lang. Tara na? Nang sumakay na si Rachel sa motor, ay umupo na rin si Justin sa likod nito. Humawak siya sa bewang ng kanyang asawa. Nang umandar ang motor, ay naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na humahampas sa kanyang muka. Binaybay nila ang malubak at putikang daan. Makalipas ang halos kalahating oras, ay inihinto na ni Rachel ang motor at ayon dito ay kailangan na nilang maglakad para makapunta sa pupuntahan nila. Hindi na nagtanong si Justin at sumunod na lang siya kay Rachel. 5 minuto silang naglakad bago nila narating ang isang pababang daan na puro bato. Dahan-dahan nilang tinahak ang matarik na daan. Nang makarating sila sa ibaba, bumungad kay Justin ang isang napakagandang falls. Malinaw ang tubig na animoy kristal na kumikislap sa ilalim ng araw. Napapalibutan yon ng makakapal na halaman at matatayog na puno. Wow! Ang ganda naman dito! Ngumiti si Rachel, halatang nasiyahan sa reaksyon ni Justin. Sabi ko sa'yo magugustuhan mo dito. Walang ganito sa Manila. Agad na inilabas ni Justin ang kanyang cellphone. Kinuwanan niya ng litrato ang falls mula sa iba't ibang anggulo bago lumapit kay Rachel at tumabi sa kanya. Nag-selfie sila at ang falls ang kanilang background. Ipopost sana ni Justin ang pictures sa kanyang social media account pero wala siyang nakuwang signal. Nako, bakit walang signal dito? Wala talagang signal dito. Maswerte na kung makakakuha ka ng kahit isang bar. Ay nako, sige na nga. At least, may memory tayo sa pagpunta natin sa lugar na to. Saka ko na to i-upload kapag may signal na. Matapos yun, ay hinubad na nila ang kanilang mga sapatos at nagbabad sa malinis at malamig na tubig. Nagharutan at nagtawanan sila na parang mga batang naglalaro. Pagkaraan ng ilang minuto, umupo sila sa gilid ng talon upang magpahinga. So, ano bang plano mo? Saan mo gustong tumira tayo? Well, sa Manila muna siguro. Pero kung gusto mo, pwede naman tayo maghanap ng bahay na tahimik at malapit sa probinsya. Gusto ko rin ng tahimik na lugar, pero ayoko ng sobrang malayo sa lahat. Ilan ba ang gusto mong anak? Siguro 2 lang. Ikaw? 2 o 3. Para hindi masyadong tahimik sa bahay. Pero kung pwedeng mas marami, aba, mas okay yun. Alam mo naman, mag-isang anak lang ako kaya pangarap ko na talaga na marami akong anak. Habang nag-uusap sila, hindi sinasadyang natabig ni Rachel ang cellphone ni Justin na nakapatong sa tabi nila at nahulog yun sa tubig. Agad na tumalon si Justin at sinisid ang kanyang cellphone sa ilalim ng tubig. Nang may ahon niya yon, ay basang-basa na yon at hindi na gumagana. Justin, sorry! Hindi ko sinasadya! Okay lang. Pagbalik ko sa Manila, bibili na lang ako ng bago. Sorry talaga. Ang clumsy ko kasi. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yon. Mas mahalaga naman ang moments na ganito. Itong cellphone, mapapalitan pa ito. Pero yung oras na magkasama tayo, ay hindi. Maya-maya ay nagpatuloy silang magbabad sa malamig na tubig. Sa sandaling yon, ay nakalimutan ni Justin ang agam-agam niya tungkol sa tila hindi magandang impresyon ni Robin sa kanya. Sa mga sumunod na araw, sinamahan ni Rachel si Justin sa iba't ibang magagandang lugar sa lugar na yon. Napuno ang bawat araw ni Justin ng mga bagong karanasan, mula sa pag-akyat sa bundok na may tanawing parang larawang iginuhit, hanggang sa pagpunta sa isang beach na walang tao at napakaganda. Kahit hindi na naayos ang cellphone niya, ay hindi niya yun alintana. Sapat na ang bawat sandaling kasama niya, si Rachel. Ngunit habang papalapit ang huling araw ng kanyang pananatili roon, ay naramdaman niya ang mabigat na lungkot na pilit niyang isinasantabi. Ilang beses niyang sinubukang huwag isipin ang nalalapit na pagbabalik niya sa Maynila. Isang gabi,
Habang kumakain sina Justin at Rachel sa isang kilalang kainan sa bayan, ay natigilan si Justin nang maisip niya na malapit na pala siyang bumalik sa Manila. Napansin ni Rachel ang biglaang pananahimik ni Justin, kaya hindi nito naiwasan ang mag-usisa. Bakit parang ang bigat ng iniisip mo? Napansin ko lang kasi na ang bilis ng araw. Sa makalawa pala babalik na ako sa Manila. Huwag kang mag-alala, susunod naman ako agad doon. Hindi rin tayo magtatagal na magkahiwalay. Alam ko naman yun. Pero nasanay na kasi ako na magkasama tayo araw-araw Hinawakan ni Rachel ang kamay ni Justin sa ibabaw ng mesa. Kaya nga, mag-enjoy tayo sa natitirang araw na magkasama tayo. Gawin nating espesyal ang bawat oras. Napangiti si Justin sa sinabi ni Rachel at kahit papano ay gumaan ang bigat sa dibdib niya. Tumango siya, saka muling kumuha ng pagkain. Sa kabila ng lungkot, naisip niya na tama si Rachel. Kailangan nilang sulitin ang bawat sandali na magkasama sila. Sumapit na ang huling gabi ni Justin sa bahay ni Rachel. Ang hapunan sa gabing yun ay espesyal dahil puno ang lamesa ng masasarap na putahe. Ngunit sa kabila ng masasarap na pagkain, ay tahimik silang lahat habang kumakain. Labis na nagtaka si Justin dahil sanay siya na palagi silang nagkikwentuhan ni Rachel at Mang Ramon habang kumakain. Isa pang ipinagtaka niya ay naroon ang lolo at lola ni Rachel na noon lang sumalo sa kanila sa pagkain. Matapos kumain, tumayo si Mang Ramon at sumenyas sa mga kasambahay. Linisin niyo na ang lamesa. Agad na tumalima ang mga kasambahay. Inalis na mga ito ang lahat ng mga nasa lamesa at walang itinirang kahit ano. Bukas na pala ang alis mo, Justin. Opo, tanghali po ang flight ko kaya dapat po madaling araw pa lang po makaalis na po ako rito. Pero nakakatiyak ka ba na makakabalik ka sa pamilya mo? Ano pong ibig niyong sabihin? Sa gabing ito, maglalaro tayo, Justin. Magtatago ka sa kahit saang parte ng bahay. Kapag natagpuan ka ng sino man sa amin, ako, ang anak ko si Robin, si Rachel, ay papatayin ka namin. Nanlaki ang mga mata ni Justin at natawa sa narinig. Tito Ramon, seryoso po ba kayo? Hindi siya nagbibiro, Justin. Ang totoo, lahat kami rito ay mga aswang. Hindi ba ang sabi ko sa'yo, may mga bagay ka pa na malalaman tungkol sa akin? Isa na ito sa mga bagay na yun. Narito ka para sa isang laro. Ang larong magdedesisyon kung mabubuhay ka o hindi. Natahimik si Justin. Tinignan niya ang mga taong naroroon, ngunit hindi niya mabasa ang kanilang mga muka. Si Rachel, na tila nagbibiro nung una, ay biglang naging seryoso. Ngunit maya-maya ay muling tumawa si Justin at inisip niya na malamang ay bahagi lang yun ng pamamaalam ni Rachel sa kanya. At hindi niya dapat ituring na literal ang lahat ng sinabi ng mga ito, gaya ng papatayin siya at aswang ang mga ito. Okay, game ako. Kailan ba tayo magsisimula? Bibigyan ka namin ng kalahating oras para makapagtago. Pagkatapos nun, magsisimula na ang paghahanap namin sa'yo. At huwag ka mag-alala, Justin. Magiging patas ang laro. Tayo-tayo lang ang nandito. Wala na ang mga kasambahay. Tumayo na rin si Rachel at ngumiti kay Justin. Mabuti pang magsimula ka na ngayon, Justin. Maghanap ka na ng magandang taguan. Natatawang tumayo pa si Justin at naglakad palayo. Agad siyang naghanap ng lugar kung saan siya maaaring magtago. Sa isip niya, alam niya na nais lang maglaro ng tagu-taguan ng pamilya ni Rachel at wala siyang dapat na ipag-alala. Umakyat si Justin sa ikalawang palapag ng bahay. Napansin niya na nakabukas ang bawat pinto ng silid. Ngunit isang pinto ang nakatawag ng pansin niya. Pumasok siya roon at nakita niya na ang silid na yun ay puno ng mga libro. Agad niyang napansin ang isang malaking kabinet. Lumapit siya roon at nagdesisyon siya na doon magtago. Binuksan ni Justin ang kabinet at pumasok. Maingat niyang isinara ang pinto mula sa loob.
Inilapat niya ang likod sa dingding ng kabinet habang may malaking ngiti sa labi dahil sa excitement niya sa laro na yon. Lumipas ang ilang minuto at nakaramdam na si Justin ng pagkainip. Paulit-ulit siyang sumisilip sa maliit na awang ng kabinet, ngunit wala siyang makitang tao sa labas. Lalabas na sana siya, subalit nang itutulak na niya ang pinto, ay bigla siyang nakarinig ng mabibigat na yabag mula sa labas. Natigilan siya at halos hindi na siya humihinga, habang unti-unting lumalapit ang mga yabag sa kabinet. Biglang bumukas ang pinto ng kabinet at bumungad sa kanya ang dalawang nakakatakot na nilalang. Mga aswang. Maihahalin tulad sa isang halimaw ang anyo ng dalawa. Meron yung matutulis na mga ngipin at kuko, at ang mga mata ng mga yon ay nanlilisik na para bang nagbabagang apoy. Sigurado siya na aswang ang mga yon dahil ganon ilarawan ng tatay niya ang itsura ng mga aswang. Nang hilakbot si Justin nang sumugod ang isa sa mga aswang, pero malakas niya itong sinipa. Natumba ang aswang. Agad na lumabas si Justin sa kabinet, ngunit bago pa siya makalayo, naramdaman niyang bumaon ang matatalim na ngipin ng isa sa mga aswang sa kanyang balikat. Napasigaw siya sa sakit, pero agad niyang naabot ang isang mabigat na candle holder sa mesa at buong lakas na ipinalo niya yon sa ulo ng aswang na nasa likod niya. Kumawala ang pagkakakagat ng aswang sa balikat ni Justin. Tatakbo na sana siya palabas, ngunit sinunggaban siya ng isa mula sa kanyang likuran. Padapang natumba si Justin at habang nasa sahig siya ay nakita niya ang isang mahabang bakal na parang sibat na may tulis sa dulo. Hindi niya alam kung saan nanggaling yon, pero wala na siyang panahon para mag-isip. Dinampot niya ang bakal at mabilis siyang tumihaya. Pikit mata niyang itinarak ang sibat sa dibdib ng aswang na nasa harapan niya. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, natuhog din ng sibat ang aswang na nasa likod ng aswang na nasa harapan ni Justin. Napuno ang silid ng nakakakilabot na hiyaw ng dalawang nilalang bago bumagsak ang mga yon sa sahig. Naguguluhang tumayo si Justin. Tinitigan niya ang mga nakahandusay na aswang hanggang sa unti-unting nagbago ang anyo ng mga yon. Bumalik ang dalawang aswang sa pagiging tao. Natigilan siya nang malaman na ang dalawang aswang ay ang lolo at lola ni Rachel. Halos mawalan ng lakas si Justin. Napaatras siya habang nanginginig ang buong katawan. Pakiramdam niya ay isang masamang panaginip lamang ang lahat. Ano to? Paano naging aswang ang lolo at lola ni Rachel? Paulit-ulit na sinampal ni Justin ang sarili at umasa siya na magigising siya sa masamang panaginip na yon. Ngunit kahit na anong sampal ang gawin niya, ay nanatili pa rin ang dalawang walang buhay na aswang sa kanyang harapan at doon na niya napagtanto na hindi pa naginip ang lahat. Biglang bumukas ang pinto ng silid at narinig ni Justin ang isang malakas na sigaw ni Rachel. Napalingon siya at nakita niya si Rachel na nakatayo sa may pinto habang nakapako ang tingin sa dalawang bangkay sa sahig. Nagmamadali itong lumapit sa lolo at lola nito. Lumuhod si Rachel at niyakap ang dalawang katawan. Lola! Lolo! Gumising kayo! Hindi kayo pwedeng mamatay! Rachel, hindi ko sinasadya. Sinalakay nila ako. Pinagtanggol ko lang ang sarili ko. Ano ba kasi nangyayari? Nanlilisik ang mga mata na tumingin si Rachel kay Justin. Noon lang niya ito nakita na may ganong katinding galit sa muka. Walang yaka! Mas lalo mo lang ako binigyan ng dahilan para patayin ka! Bago pa makapagsalita ulit si Justin, nakita niyang nagbago ang anyo ni Rachel. Ang maganda nitong muka ay nawala at napalitan yon ng malahalimaw na anyo. Sa isang iglap ay naging aswang si Rachel na labis na ikinagimbal ni Justin. Papa! Kuya! Nandito si Justin! Bilisan niyo! Nang marinig ni Justin ang mga yabag sa hagdan, ay agad siyang tumakbo palabas ng silid. Puno ng takot ang kanyang dibdib at ang tanging nasa isip niya ay ang makapagtago. Nagmamadaling inakyat ni Justin ang hagdan papunta sa ikatlong palapag. Napalingon siya
at nakita niya si Robin na paakyat na rin na nasa anyong aswang na rin. Pagdating niya sa ikatlong palapag, binuksan niya ang pinto ng kanyang silid at nagmamadaling isa na rayon. Nilak niya ang pinto at napasandal siya roon habang habol ang kanyang paghinga. Pilit niyang nilalabanan ang kaba at takot. Nang sandaling yun ay malinaw na sa kanya na hindi yun isang laro. Totoo ang lahat ng sinabi ni Rachel. Ang pamilya nito ay mga aswang at kapag nakita siya ng mga ito ay sigurado na ang kanyang kamatayan. Lumayo si Justin sa pinto at nagpalakad-lakad sa loob ng kwarto. Pinilit niyang kumalma upang makapag-isip ng maayos. Isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Sinadya ni Rachel ang lahat. Sinadya nito na dalhin siya sa bahay ng pamilya nito upang maging biktima, patayin at kung minalas-malas ay gawing pagkain ng mga ito. Huminga ng malalim si Justin. Alam niya na sa sitwasyon niya ng sandaling yon ay wala siyang maaasahan kundi ang kanyang sarili. Kailangan makaisip siya ng paraan para makatakas bago pa siya tuluyang maabutan ng mga aswang na naghahanap sa kanya. Napahinto si Justin sa paglalakad at dumako ang tingin niya sa malaking bintana. Lumapit siya roon at sinubukan niya yung buksan, pero kahit na anong puwersa ang gamitin niya ay hindi siya nagtagumpay na mabuksan ang bintana. Kinuha niya ang isang upuan at bumalik sa harapan ng bintana. Huminga siya ng malalim bago hinampas ang salamin na bintana gamit ang upuan. Ngunit hindi yun nabasag. Paulit-ulit niyang hinampas ang bintana, pero kahit gasgas ay hindi yun nagkaroon. Hanggang sa naputol na lang ang isang paa ng upuan ay hindi pa rin nabasag ang salamin. Nanghihinang binitiwan ni Justin ang upuan. Pakiramdam niya ay isa siyang ibon na nakakulong sa isang hawla. Ganun pa man, inisip niya na kung nais niyang mabuhay at makauwi sa mga magulang niya, ay hindi siya dapat panghinaan ng loob. Kailangan ko ng kahit na anong bagay na pwede kong gamitin para ipagtanggol ang sarili ko. Pinagmasdan ni Justin ang bawat sulok ng silid, pero wala siyang mahanap na makakatulong sa kanya. Naisip niya ang sibat na ginamit niya kanina sa library. Bakit ko ba iniwan yung sibat na yun? Ang tanga-tanga ko talaga! Hanggang sa nakita niya ang kanyang maleta. Inilagay niya yun sa ibabaw ng kama at binuksan. Inalis niya ang mga damit na naroon. At nang makita niya ang kanyang cellphone, ay agad niyang sinubukan na i-open yun. Pero hindi na yun nabubuksan. Sa sobrang inis niya, ay ibinato niya ang cellphone sa sahig. Ngunit nang bumalik ang tingin ni Justin sa maleta, ay may isang bagay na umagaw ng kanyang pansin. Sa ilalim ng mga nakasalansang damit, ay may kakaibang bagay na nakasilip. Agad niya tong kinuha at hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Yun ang buntot ng pagi ng kanyang ama. Paano ka napunta rito? Sa pagkakataon na yon ay naisip ni Justin na baka habang tulog siya nung gabi bago ang kanyang pag-alis ay pasimple yung inilagay ng kanyang ama sa kanyang maleta. Parang naririnig niya sa kanyang isip ang mababang boses ng ama na laging handang magbigay ng babala. Humigpit ang hawak ni Justin sa buntot ng pagi. Alam niya na mabisa yung panlaban sa mga aswang ayon sa kanyang ama na isang dating manunugis. Dahil doon ay nagkaroon siya ng pag-asa at ang determinasyon niyang mabuhay ay mas tumindi. Nagulat si Justin nang biglang yumanig ang buong kwarto nang makarinig siya ng malakas na kalabog sa pinto. Ang mga mata niya ay agad na dumako sa direksyon ng pinto. Mula sa labas ng pinto ay narinig niya ang malalim at malamig na boses ni Robin. Wala ka nang tatakasan, Justin. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na mamamatay ka na ngayong gabi. Hindi ako susuko. Hindi ako papayag na basta na lang mamatay nang hindi lumalaban. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Bakit yung ginagawa sa akin to? Hindi mo na kailangan malaman ang dahilan dahil mamamatay ka na rin naman. Patuloy ang malakas na pagbangga ni Robin sa pinto. Naramdaman ni Justin ang malamig na pawis sa kanyang noo. Nilabanan niya ang takot dahil alam niya na kapag pinangunahan siya ng takot ay hindi siya makakapag-isip ng maayos. Napaatras si Justin ng tuluyan nang bumigay ang pinto.
Tumambad kay Justin si Robin na nasa anyong aswang. May nakapaskil na malademonyong ngisi sa mukha nito, habang ang mga mata nito ay nanlilisik na nakatutok sa kanya. Wala ka nang ligtas ngayon, Justin. Ako ang nakahanap sa'yo, kaya ako ang dapat na pumatay sa'yo. Naniga si Justin sa kinatatayuan niya. Kahit gusto niyang tumakbo o atakihin si Robin, ay hindi niya maigalaw ang kahit na anong parte ng kanyang katawan. Pero sa loob ng kanyang isip, isang bagay lang ang malinaw. Hindi siya mamamatay nang hindi lumalaban. Inihanda ni Justin ang sarili at ang buntot ng pagi. Yun lamang ang kaisa-isang sandata na maaari niyang gamitin laban sa halimaw na nasa harap niya. Habang daang-daang lumalapit si Robin, ay ramdam niya ang pagtibok ng kanyang puso. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang kailangan niyang tumayo para sa sarili niya. Lalaban siya dahil wala siyang ibang pwedeng gawin kundi yun lang upang buhay siyang makalabas sa bahay na yon. Biglang sumugod si Robin kay Justin. Nang halos isang dipa na lang ang layo nito kay Justin, ay hindi na siya nagdalawang isip na hampasin ito ng buntot ng pagi. Malakas na napasigaw sa sakit si Robin nang tinamaan ito ng buntot ng pagi sa muka. Nagulat ito nang makita ang hawak ni Justin. Paano ka nagkaroon yan? Saan galing yan? Galing sa tatay ko. Pasalubong niya para sa inyo, mga demonyo! Muling umatake si Robin ng mas mabilis at mas marahas. Nakatutok ang mga mata ni Justin sa bawat galaw ni Robin at naghintay siya ng tamang tiyempo para umatake. Nagawa ni Robin na makalapit kay Justin at sinubukan siya nitong sakmalin. Nagawa naman ni Justin na umiwas sa huling segundo, ngunit nawalan siya ng balanse at natumba sa saig. Sinamantala ni Robin ang pagkakataong yun at nagawa siya nitong kalmutin sa dibdib. Napasigaw si Justin nang maramdaman ang malalim na pagbaon ng mga kuko ni Robin sa kanyang balat. Tumayo agad si Justin. Hindi niya ininda ang kanyang sugat. Sa pagkakataon na yon ay si Justin naman ang umatake. Hinampas niya si Robin sa tiyan at napaatras ito ng sandali, pero agad ding umatake. Nagpalitan ng atake ang dalawa. Habang tumatagal ay nakaramdam na ng pagod at panghihina si Justin, ngunit hindi niya yun ipinakita kay Robin. Sa isang pagkakataon, nagawang mahawakan ni Robin si Justin sa balikat. Galit na galit siya nitong itinapon sa dingding. Tumama ang katawan niya sa dingding. Pinilit niyang tumayo, pero masyadong malaki ang naging pinsala ng huling ginawa ni Robin sa kanya. Habang papalapit si Robin, kinuha ni Justin ang isang upuan na ginamit niya kanina sa pagbasag sa bintana. Ibinato niya yon kay Robin, pero sinalag lang ito ng braso nito. Bumagsak ang upuan sa harapan ni Robin, habang ang mga paa nun ay nakaturo sa itaas. Masyado nang matagal ang laban na ito. Tapusin na natin to, Justin! Hindi nagpatinag si Justin. Hinawakan niya muli ang buntot ng pagi at humarap kay Robin. Nang sumugod si Robin, hinampas niya ito ng buong lakas sa braso, dahilan upang mapaatras ito. Hindi pa natapos si Justin at sunod-sunod niyang hinampas si Robin. Tinamaan ito sa iba't ibang parte ng katawan. Sa bawat tama ng buntot ng pagi ay napapasigaw si Robin sa sakit. Ang balat nito ay tila natutunaw. Hanggang sa inipon ni Justin ang lakas na meron siya at ibinigay niya kay Robin ang pinakamalakas na hampas niya. Tumama ang buntot ng pagi sa dibdib ng aswang. Nawalan ng balanse si Robin at patihaya itong bumagsak sa sahig. At sa hindi inaasahang pangyayari, tumama ang likod ng ulo nito sa isang sirang paa ng upuan na may matulis na dulo. Tumagos yun sa likod ng ulo ni Robin at dumiretso sa bibig nito. Halos masuka si Justin sa nakita. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Nanghihina siyang napaluhod habang habol ang kanyang paghinga. Sa kabila ng tagumpay niyang mapatay si Robin, alam niyang hindi pa tapos ang laban dahil buhay pa rin si Ramon at ang asawa niyang aswang na si Rachel. Siniguro muna ni Justin na patay na si Robin bago siya lumabas ng kwartong yon, na dala pa rin ang buntot ng pagi.
Labis ang pasasalamat niya sa kanyang ama dahil kung hindi nito yun nilagay sa kanyang maleta, malamang ay kanina pa siya napatay ni Robin. Maingat ang bawat hakbang ni Justin habang bumababa siya ng hagdan. Alam niyang bawat galaw niya ay maaaring magbigay ng pahiwatig kina Ramon at Rachel na buhay pa siya. Nang makarating siya sa sala, agad siyang nagtungo sa main door. Hinawakan niya ang seradura at pilit yung pinihit, ngunit hindi mabuksan ang pinto. Isinunod niya ang mga bintana, pero kagaya ng pinto ay wala rin siyang nabuksan sa mga yon. Mabilis na nagtungo si Justin sa kusina at umasa siya na ang back door na ang magiging daan niya upang makalabas na sa bahay na yon. Ngunit tulad ng main door at mga bintana ay hindi rin siya nagtagumpay na mabuksan yon. Napasandal na lang siya sa back door. Doon niya napagtanto na walang paraan para makalabas siya ng bahay na yon. Pinilit na lang niyang tanggapin ang kanyang sitwasyon at wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang lumaban para sa buhay niya. Ngunit sa gitna ng pag-iisip niya kung ano na ang gagawin niya, ay biglang sumagi sa kanyang isip ang imahe ni Rachel. Ang ngiti nito at ang lambing sa mga mata nito nung una silang nagkakilala. Ang mga kamay ni Justin ay bahagyang nanginginig. Alam niyang isa si Rachel sa dapat niyang harapin, ngunit hindi niya alam kung paano niya yon gagawin. Sa kabila ng lahat ng nalaman niya, ay hindi niya maitatanggi ang natitirang damdamin niya para dito. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Justin at matuwid siyang tumayo. Isinantabi muna niya ang pagmamahal niya kay Rachel. Alam niyang walang patutunguhan ang pagtatago niya. Mas malakas si Ramon at Rachel at mas pamilyar ang mga yon sa bahay na yon. Sigurado siya na kahit saan siya magtago ay mahahanap at mahahanap pa rin siya ng mga ito. Kailangan ko na silang harapin. Bahala na kung mamatay ako. Basta ang mahalaga, lumaban ako. Kinondisyon ni Justin ang sarili. Sa oras na yon ay handa na siya. Hindi siya papayag na maging biktima ng isang pamilya ng aswang sa gabing yon. Nangako siya sa kanyang sarili na buhay siyang uuwi sa bahay nila. Napapitlag si Justin nang makita niyang pumasok si Ramon sa kusina. Huminto ito sa pintuan at ang matalim nitong tingin ay parang mga kutsilyo na tumagos sa kaluluwa niya. Ramdam niya ang bigat ng galit ni Ramon. Alam niya na hindi lang yun simpleng puot. May mas malalim na dahilan ang galit ng mga ito sa kanya at yun ang nais niyang malaman. Ano ba nagawa ko para magalit kayo sa akin ng ganito? Sigurado ka bang gusto mong malaman, Justin? Kaya nga ako nagtatanong eh. Ano ba ang kasalanan ko sa inyo? Isang nakakatakot na ngisi ang sumilay sa labi ni Ramon. Mas lalong naging matalim ang tingin nito kay Justin. Ang totoo, wala ka namang kasalanan. Ang dapat mong sisihin ay ang tatay mo, si Fredo. Anong kinalaman ng tatay ko dito? Ang tatay mo ang dahilan kung bakit ka nandito. Pinatay niya ang asawa ko dahil sa isa tong aswang. Tinanggalan niya kami ng pagkakataon na magkaroon ng isang buong pamilya. Pinagplanuhan naming lahat ito mula sa pagkakakilala niyo ni Rachel hanggang sa pagdala niya sa iyo dito. Lahat ng yun ay para makaganti kami, para pagbayarin ang tatay mo sa ginawa niya sa amin. Kapag pinatay ka namin, mararamdaman niya ang sakit na naramdaman namin nung pinatay niya ang asawa ko. Sigurado akong ginawa lang ng tatay ko ang tama. Siguro, may dahilan siya kung bakit pinatay ang asawa mo. Wala akong pakialam kung anong dahilan niya. Nagkamali siya ng aswang na pinatay. At ngayon, ikaw ang magbabayad sa pagkakasala niya. Sa mismong harapan ni Justin ay mas naging halimaw palalo si Ramon. Nagngalit ang mga panga nito. Mas lalong lumaki ang katawan habang ang mga kamay nito ay nagkaroon ng mas matatalas na mga kuko. Ang mga mata nito ay tila nagbaga na ng tuluyan at ang mga ngipin nito ay umusli na sa kanyang bibig. Napaatras si Justin at alam niya na wala na talaga siyang magagawa kundi ang lumaban at ipagtanggol
ang kanyang sarili. Sa isang iglap, sumugod si Mang Ramon kay Justin ng mabilis at mabangis. Napaatras si Justin at halos tumama sa mukha niya ang mga kuko nito. Tumama ang mga kuko ni Ramon sa pinto na nag-iwan ng malalalim na gasgas sa kahoy. Inisip ni Justin na kung sa mukha niya yun tumama, siguradong siya ay mamamatay kagad. Hinampas ni Justin si Ramon gamit ang buntot ng pagi, pero mabilis itong nakaiwas. Naabot ni Ramon si Justin at nasugatan ang braso niya gamit ang matatalas nitong kuko. Napasigaw si Justin sa sakit, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, gumanti siya ng hampas at tumama sa gilid ng mukha ni Ramon ang buntot ng pagi. Nagpatuloy ang kanilang laban. Sinugod muli ni Ramon si Justin. Hindi nakaiwas si Justin at tinamaan siya ng suntok sa tiyan. Napaluhod siya ng dahil sa sakit at sinamantala yon ni Ramon upang sugatan ang kanyang balikat. Tumulo ang dugo ni Justin sa sahig ng kusina, ngunit hindi niya binitiwan ang kanyang armas. Pakiramdam ni Justin ay hindi nauubusan ng lakas si Mang Ramon. Sa isang pagkakataon, sinunggaban ni Mang Ramon si Justin at binuhat siya saka ibinagsak sa lamesa ng kusina. Napaigik si Justin, ngunit bago pa makalapit si Ramon dito, hinampas niya ito ng malakas sa muka gamit ang buntot ng pagi. Napaatras si Ramon at bahagyang napaluhod. Sumigaw ito sa labis na galit. Muling sumugod si Ramon, ngunit mas naging handa na si Justin sa pagkakataon na yon. Sa bawat galaw ni Ramon ay umiwas siya o hindi kaya ay hinahampas niya ito ng buntot ng pagi. Kapwa natigilan ang dalawa nang narinig nila ang malakas na pagpalaw ni Rachel mula sa ikatlong palapag. Kuya Robin! Kuya! Nanlaki ang mga mata ni Ramon at napatingin ito kay Justin. Anong ginawa mo kay Robin? Anong ginawa mo sa anak ko? Pinatay ko siya. Kung hindi ko ginawa yon, ay ako ang mamamatay. Walang hiya ka. Wala kang pinagkaiba sa ama mo. Papatayin kita! Papatayin kita! Malakas na sumigaw si Ramon. Mas lalong naramdaman ni Justin ang galit na kumawala kay Ramon ng sandaling yun. Tumindi lalo ang kaba niya dahil alam niya na sa pagkakataon na yun ay mas nagkaroon ng dahilan si Ramon na paslangin siya. Mabilis na sumugod si Ramon at sa bilis nito ay hindi na nagawang makaiwas pa ni Justin. Sinunggaban siya ni Ramon at naramdaman niya ang pagbaon ng mga kuko nito sa magkabilaan niyang braso. Kasunod nun ay buong puwersang kinagat ni Ramon ang balikat ni Justin. Halos napaluhod siya sa labis na sakit dahil pakiramdam niya ay tumagos sa kanyang buto ang mga pangil ng aswang. Napasandal si Justin sa lababo habang nagpupumiglas mula sa pagkakahawak ni Ramon sa kanya. Sa gilid ng kanyang mata ay napansin niya ang lagayan ng mga kutsilyo. Habang abala si Ramon sa pagkagat kay Justin, ay pilit niyang inabot ang lagayan ng mga kutsilyo. Kinuha niya ang pinakamahabang kutsilyo at mahigpit yung hinawakan. Buong puwersa niya yung itinarak sa likod ni Ramon. Naramdaman ni Justin ang pagkawala ng mga ngipin ni Ramon sa balikat niya. Napaatras ito. Hindi na sinayang pa ni Justin ang pagkakataon na yon. Hinawakan niya ang ulo ni Ramon at ginilitan niya ang leeg nito. Tumilamsik ang dugo ni Mang Ramon sa sahig at sa mukha ni Justin bago bumagsak ang katawan nito sa sahig. Nanghina si Justin matapos ang laban niya kay Mang Ramon. Itinapon niya ang kutsilyo sa sahig. Napaupo siya sa sahig habang nakatingin sa walang buhay na katawan ni Mang Ramon na bumalik na sa pagiging tao. Sa pagkakataon na yon, alam niya na malapit nang matapos ang laban na yon. Si Rachel na lamang ang natitira, ngunit duda pa rin siya kung kaya ba niya itong patayin gaya ng ginawa niya sa kapatid at tatay nito. Maya-maya pa ay may narinig si Justin na mga yabag mula sa hagdan sa itaas ng bahay. Alam niya na si Rachel yon, at dahil hindi pa niya alam kung kaya niyang harapin si Rachel, ay naisip niya na magtago muna. Napansin niya ang isang pinto sa gilid ng kusina.
Dati pa niyang nakikita ang pintong yon, ngunit wala siyang ideya kung ano ang nasa loob nun. Nilapitan ni Justin ang pinto at binuksan yon. Isang makipot na hagdan pababa ang bumungad sa kanya. Sa ibaba ay may malamlam na ilaw na sapat lang upang makita niya kung ano ang nasa kanyang harapan. Alam ni Justin na kung hindi siya kikilos kagad ay maaabutan siya ni Rachel. Kaya kahit hindi siya sigurado sa kung anong meron sa ibaba ng hagdan, ay pumasok na siya at mabilis na isinarado ang pinto. Nagsimula na siyang bumaba sa hagdan na gawa sa makapal na uri ng kahoy. Pagdating niya sa ibaba, isang mahabang pasilyo ang bumungad sa kanya. Napapagitnaan yon ng mga pader na gawa sa lumang bato. Ang pasilyo ay parang walang katapusan, ngunit kailangan niyang magpatuloy. Sinimulang tahakin ni Justin ang pasilyo hanggang sa napahinto siya nang narinig ang malakas na palahaw ni Rachel mula sa kusina. Papa! Walang iya ka, Justin! Magtago kang mabuti dahil papatayin kita! Ang sigaw na yon ay puno ng galit, sakit at pangako ng paghihiganti. Muling nagpatuloy si Justin sa paglalakad sa pasilyo habang kinakapa niya ang magkabilaang pader sa pag-asang meron dong nakatagong lagusan palabas ng bahay. Habang patuloy na tinatahak ni Justin ang mahabang pasilyo, naramdaman niyang mas naging malamig ang hangin. Sa dulo ng pasilyo ay may nakita siyang isang pinto na gawa sa bakal. Malaki yun at mukhang napakatibay na para bang sinadyang gawing hadlang sa sinumang nais makapasok sa silid na nasa likod ng naturang pinto. Wala nang ibang mapupuntahan si Justin, kaya lumapit siya sa pinto. Itinulak niya ang pinto gamit ang lahat ng lakas niya at unti-unting bumukas ang pinto na yon. Agad na sumalubong sa kanya ang isang nakakasulasok na amoy. Amoy yon ng tila nabubulok na karne. Napapikit siya at halos masuka sa tindi ng alingasaw. Sumilip siya sa loob, ngunit napakadilim. Kinapa niya ang dingding sa tabi ng pinto at umasa siya na may makikita siyang switch. At hindi nga siya nagkamali dahil naramdaman ng mga daliri niya ang switch na agad niyang pinindot. Bumaha ang liwanag sa loob ng silid na yon at tumambad kay Justin ang tanawin na tuluyang naging dahilan para bumaliktad ang sikmura niya. Ang silid ay puno ng mga katawan ng mga tao na naaagnas. May mga nakabitin sa dingding at mga nakalapag sa malamig na sahig na bato. Ang ilan ay kalansay na, habang ang iba naman ay nasa pabulok pa lamang. Doon na tuluyang napagtanto ni Justin na ang pamilya ni Rachel ay talagang pumapatay ng mga tao. Kaya hindi rin niya nasisi ang tatay niya kung bakit ito pinatay ang asawa ni Mang Ramon noon. Habang pinagmamasdan niya ang silid na yon, biglang nanlamig ang kanyang pakiramdam. Napatingin siya pabalik sa pasilyo. Alam niyang hindi magtatagal ay makikita na siya ni Rachel. Lumabas na si Justin ng silid na yon dahil hindi niya nakaya ang tanawin doon. Humarap siya sa pasilyo at nagdesisyon na umalis na sa lugar na yon. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya si Rachel na nasa anyong aswang na naglalakad papalapit sa kanya. Huminto ito ilang di pa lamang ang layo sa kanya. Rachel, parang awa mo na. Ayokong labanan ka. Hindi kita kayang patayin. Mahal kita, Rachel. Isipin mo ang lahat ng pinagdaanan natin. Alam kong mahal mo ako. Mahal? Hindi kita mahal at kailanman ay hindi kita minahal. Ang mga alaala at ang mga salitang sinabi ko sa'yo, lahat ng iyon ay pagpapanggap lang. Ginawa ko ang lahat para dalhin ka rito, sa lugar na ito, kung saan magbabayad ka sa ginawa ng tatay mo sa nanay ko. Rachel, hindi totoo yan. Alam kong mahal mo ko. Naramdaman ko yun. Ngunit sa halip na sumagot, isang mabangis na sigaw ang pinakawalan ni Rachel. Bigla itong sumugod kay Justin habang ang kanyang kuko ay nakaumang na parang mga talim. Wala nang nagawa si Justin kundi ang umatras pabalik sa silid ng mga bangkay. Mabilis niyang itinulak ang pinto upang isarado.
Ngunit mabilis siyang napigilan ni Rachel. Buong lakas nitong itinulak ang pinto, kaya napaatras si Justin. Nawalan siya ng balanse at napahiga siya sa tumpok ng mga naaagnas na bangkay. Mabilis na pumasok si Rachel at umibabaw kay Justin. Maigpit nitong hinawakan ang magkabila ang braso ni Justin habang ang mga kuko nito ay bumaon sa kanyang balat. Sa kabila ng sakit ay pilit na nagpumiglas si Justin, ngunit hindi niya magawang makawala. Hindi kita mapapatawad, Justin! Pinatay mo ang tatay ko! Pinatay mo si Kuya Robin! Isusunod na kita sa kanila! Bago pa makasagot si Justin, biglang sinakmal ni Rachel ang leeg niya gamit ang matatalim nitong ngipin. Napasigaw si Justin sa labis na sakit. Ngunit sa kabila ng lahat, buong lakas niyang sinubukang makawala. Nagtagumpay siyang maitulak si Rachel palayo sa kanya gamit ang kanyang mga tuhod. Mabilis siyang gumapang palayo habang ang dugo niya ay patuloy na dumadaloy mula sa sugat sa kanyang leeg. Nanghihinang tumayo si Justin. Rachel! Rachel, pakiusap! Ayoko ng ganito! Alam ko may natitira ka pang kabutihan sa'yo. Alam kong mahal mo rin ako kahit papano. Ayoko magpatayan tayong dalawa! Tigilan mo na ang ilusyon mo, Justin! Hindi kita minahal kahit kailan! Sa mga sandaling magkasama tayo, wala akong ibang gustong gawin kundi ang patayin ka! Natigilan si Justin sa sinabing yun ni Rachel. Sa pagkakataon na yon, tinanggap na lang niya ang katotohanan na nilinlang lang siya ni Rachel upang mapunta siya sa sitwasyon na yon. At kung patuloy siyang aasa na may pagmamahal pa si Rachel sa kanya, ay baka yun pa ang maging dahilan para magtagumpay ito na patayin siya. Muling umatake si Rachel at mabilis nitong sinugod si Justin gamit ang matatalas nitong mga kuko. Agad naman na umiwas si Justin at muntik pa siyang mawalan ng balanse. Rachel! Rachel, pakiusap! Huwag mong gawin to! Hindi mo kailangan gawin to! Ngunit tila bingi si Rachel sa kanyang mga pakiusap. Muling umatake si Rachel at muling umiwas si Justin. Sa gitna ng laban, nabitiwan niya ang buntot ng pagi. Nagmadali siyang yumuko upang damputin yon. Ngunit biglang sumugod si Rachel at hinila ang kanyang braso upang pigilan siya na makuha ang kanyang sandata. Diretsong tinignan ni Justin si Rachel. Sa mga mata nito, Rachel, hindi kita kayang saktan. Alam kong may natitira ka pang kabutihan sa'yo. Hindi ka ganito, Rachel. Hindi ka ganito. Alam kong hindi ikaw ito. Ngunit sa halip na sumagot, isang mabangis na sigaw ang isinagot ni Rachel. Malakas siya nitong itinulak at nang tumingin si Justin sa likod niya, ay nakita niya na naroon ang nakabukas na pinto. Tumakbo siya papunta ron, pero bago pa siya makalabas, ay nahawakan na siya ni Rachel sa braso. Hinila siya nito pabalik at ibinilibag siya nito sa dingding. Ang katawan ni Justin ay tumama sa isang matigas na pader at agad siyang bumagsak sa sahig. Sinubukan niyang tumayo, pero dahil sa lakas ng paghampas niya sa pader, ay hindi na niya maigalaw ang kahit na anong parte ng kanyang katawan. Marahang lumapit si Rachel kay Justin. Huminto ito sa may paanan niya. Marahan itong yumuko habang ang mukha nito ay puno ng puot. Rachel! Rachel, pakiusap! Tigilan mo na to! Tingnan mo ako sa mga mata, Justin! Gusto ko na ang mukha ko ang huli mong makikita bago ka mamatay! Hindi nakapagsalita si Justin. Pakiramdam niya ay yun na ang kanyang katapusan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang nakatitig kay Rachel. Marahan na isinaksak ni Rachel ang matutulis itong kuko sa tiyan ni Justin. Napahiyaw sa labis na sakit si Justin nang maramdaman niya ang pagbaon ng mga kuko ni Rachel sa kanyang katawan. Halos mawalan na ng ulirat si Justin sa tindi ng sakit. Ngunit inisip niya ang kanyang mga magulang. Alam niya na labis na masasaktan na mga yon kapag namatay siya. Kaya kahit wala na siyang pag-asang mabuhay ng sandaling yon, ay humiling pa rin siya sa Diyos ng himala.
Hanggang sa nanlaki ang mga mata ni Justin nang biglang pumasok sa silid na yon ang kanyang ama na si Fredo. Meron itong tangan na matalas na itak. Inakala niya na imahinasyon niya lang ang lahat kaya bahagya siyang napangiti. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Ang gusto ko ay masaktan ka! Magmakaawa ka sa akin, Justin! Mabilis na lumapit si Fredo sa kanila at tumayo ito sa likod ni Rachel na wala pa rin kaalam-alam sa pagdating ng ibang tao sa silid na kanilang kinaroroonan. Pakawalan mo ang anak ko! Halimaw! Nagulat si Rachel nang marinig ang malakas na sigaw ni Fredo. Agad itong humarap, ngunit wala na itong nagawa nang itaas ni Fredo ang hawak nitong itak at dumapo yun sa gilid ng leeg ni Rachel. Bumaon ng malalim ang talim ng itak. Paulit-ulit na tinaga ni Fredo ang leeg ng aswang hanggang sa tuluyang humiwalay ang ulo nito sa katawan. Bumagsak ang walang buhay na katawan ni Rachel sa sahig. Nang hilakbot si Justin sa kanyang nasaksihan, halos mawalan siya ng ulirat habang nakatingin sa walang ulo na katawan ni Rachel. Wala pa ring tigil ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Yumukod ang ama niyang si Fredo at mahigpit na niyakap si Justin. Hindi pa rin alam ni Justin kung ano ang sasabihin niya matapos ang lahat ng nangyari. Anak, tumingin ka sa akin. Tapos na. Ligtas ka na. Pero Papa, si Rachel po. Patawarin mo ko kung kinailangan ko siyang patayin, anak. Pero ginawa ko lang ang tama. Hindi mo na siya maililigtas. Isa siyang aswang at kahit anong sabihin mo sa kanya ay hindi kanya pakikinggan dahil wala siyang ibang nasa isip kundi ang patayin ka. Sa kabila ng mga sinabi ni Fredo, nanatiling magulo ang isip ni Justin. Hindi niya magawang sisihin si Fredo, ngunit hindi rin niya maitanggi ang sakit ng pagkawala ni Rachel. Walang anumang salita ang lumabas mula sa bibig ni Justin. Nanatili siyang nakayakap kay Fredo at umasa siya na kahit papano ay may mahanap siyang kapanatagan sa gitna ng sakit at lungkot na nararamdaman niya. Hindi na muna niya inisip kung paanong naroon ang kanyang ama dahil hindi pa niya kayang iproseso ang samot-saring emosyon na lumukob sa buo niyang pagkatao ng sandaling yon. Nang tuluyan ng kumalma si Justin, ay inalalayan siya ni Fredo upang makatayo. Bagamat nangihina pa siya at masakit pa rin ang buo niyang katawan, ay pilit niyang iniyakbang ang kanyang mga paa habang patuloy na nakaalalay si Fredo sa kanya. Magkasamang tinahak ni na Justin at Fredo ang mahabang pasilyo at inakyat nila ang hagdan palabas ng basement. Dumiretso sila sa sala at nagtaka si Justin nang makitang nakabukas ang main door. Tuluyan na silang lumabas ng bahay ni na Rachel. Nanlaki ang mga mata ni Justin nang makita niya ang mga walang buhay na katawan ng mga kasambahay ni na Rachel na nasa anyong aswang pa rin. Umupo muna sila sa hagdan na nasa harapan ng bahay habang ang araw ay unti-unting sumisilip sa silangan. Pa, ikaw ba ang pumatay sa kanila? Oo, anak. Hinarangan nila ako nang dumating ako kanina. Hindi nila ako tinantanan hanggang sa makuha akong susi sa isa sa kanila. Kaya nagawa ko makapasok sa loob. Mabuti na lang at hindi pa uli ang lahat ng dumating ako. Pero pa, paano niyo po nalaman na kailangan ko po ng tulong? Huminga ng malalim si Fredo bago sumagot. Nung magpadala ka sa akin ng litrato ni Ramon at Robin, agad ko nakilala si Ramon. Si Ramon ang asawa ng aswang na napatay ko noon. Pumapatay sila ng mga tao. Napakarami nilang naging biktima noon, kaya hinanap ko sila. Pero nung nagkaengkwentro kami, ang asawa lang niya napatay ko. Nakatakas si Ramon. Pero bago siya tumakas, nagbanta siya na maghihiganti siya sa akin. Alam kong darating ang araw na gagawin niya ang sinabi niya. Pero hindi ko akalaing sa ganitong paraan. Kaya na malaman ko kung sino ang tatay ni Rachel, alam ko na kagad na nasa panganib ka. Ngayon pa, naiintindihan ko na ang lahat. Kaya agad akong bumiyahe papunta rito, anak. Pero nahirapan akong hanapin ang bahay na ito ni Ramon.
Kaya natagalan pa ako. Pasensya ka na anak. Sana'y mas maaga ako nakarating para hindi na humantong ang lahat sa ganito. Wala po kayong dapat na ihingi ng pasensya, Papa. Ang importante po ay buhay tayo. Nailigtas niyo pa rin po ako. Si Mama nga po pala. Sino pong kasama niya sa bahay? Binabantayan ko muna siya sa tita Maricel mo. Mahirap para sa akin na iwanan siya, pero hindi ko rin kayang pabayaan ka anak. Hindi na muling nagsalita si Justin. Pinanood na lang nila ang pag-usbong ng araw habang nagpapahinga. Ngunit sa isipan ni Justin, alam niyang kahit tapos na ang laban, hindi basta-basta mawawala ang marka ng trahedya na yon sa kanyang buhay. Sa loob ng eroplano, tahimik na nakaupo si Justin sa tabi ng bintana habang si Fredo naman ay nasa tabi niya. Bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Muling sumagi sa isipan niya ang imahe ni Rachel. Sa pagkakataon na yon, ay tinanggap na niya na hindi talaga siya nito minahal at nilinlang lang siya nito dahil nais magiganti nito at ang pamilya nito sa kanyang ama. Naramdaman ni Justin ang kirot sa dibdib. Sa kabila ng lahat, hindi niya maitatanggi ang sakit ng pagkawala ni Rachel dahil totoo ang pagmamahal na naramdaman niya para dito. Naramdaman ni Justin ang kamay ni Fredo sa balikat niya, kaya napalingon siya rito. Okay ka lang ba anak? Opo, okay lang po ako. May mga iniisip lang po ako, Papa. Si Rachel ba? Huwag ka mag-alala. Sigurado ko na makakatagpo ka pa ng babae na mamahalin ka ng totoo at walang halong panlilinlang. Alam ko naman po yun, Papa. Pero sa ngayon, nang ayoko po muna. Parang hindi pa po ako handang magtiwala ulit. Tinitigan ni Justin ang kanyang ama at nginitian ito ng bahagya. Habang lumilipad ang eroplano sa kalangitan, muling napatingin si Justin sa bintana. Alam niyang hindi magiging madali ang paglimot niya kay Rachel. Ngunit alam din niyang oras na upang simulan ang bagong yugto ng kanyang buhay nang hindi niya ito kasama. Makalipas ang ilang taon, tuluyan nang bumalik sa normal ang buhay ni Justin. Ang sakit at trahedyang pinagdaanan niya noon ay nanatili na lamang na bahagi ng kanyang madilim na nakaraan. Ang mga alaala ni Rachel, bagamat mahapdi at masakit nung una, ay natutunan niyang bitiwan. Gumaling na rin ang kanyang ina mula sa sakit nito at bumalik ang sigla nito na parang walang nangyari. Sa kasalukuyan, masaya na si Justin sa piling ng babaeng pinili niyang mahalin at pakasalan. Kasama ng kanilang anak, binuo nila ang isang pamilyang puno ng pagmamahal at kasiyahan. At sa pagkakataon na yon, ay natagpuan ni Justin ang tunay na kapayapaan at ang kaligayahan. Tuluyan niya nang isinara ang pahina ng kanyang nakaraan at nagpatuloy sa mas maliwanag na kinabukasan.